Mga katambay, mga kababayan ko, si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan masulok ng bansa o mundo tayo naroon, na may maingatan po tayong lahat mga tambay. Samahan niyo po mga tambay, ito po, umpisa na po natin. Komentuhan po natin itong balita po mga tambay. Sa Netherlands po, sa ICC, ang abogado po ni dating Pangulong Duterte ay talagang nagsampa po siya at maghahain po siya para po questionin ang judicial o itong sinasabing jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Kailangan niya po i-challenge sa International Criminal Court dito po sa sinasabing jurisdiction o ito sinasabing kung meron po bang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Yan po ang plano po na gawin po ni Attorney Kaufman, mga tambay, ni Attorney Kaufman. Pahinga po natin ang balita at komentuhan po natin mga kababayan. Paghain ng jurisdictional challenge sa International Criminal Court ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng kanyang legal counsel na si Attorney Nicholas Kaufman. Gayunpaman, wala pang eksaktong petsa kung kailan nila ito gagawin. Ayon kay Kaufman, naniniwala siya na mayroon silang matibay na argumento bagaman nasa hukom pa rin ang huling pasya. Our view is that in the coming days, perhaps even today, perhaps tomorrow, perhaps at the beginning of next week, but no more than in 1 week, we'll be filing our jurisdictional challenge. I've said already in the media that I think it's a compelling argument, but the ultimate arbiters of that argument are the judges themselves. And it's not for me to tell them how to find, ultimately, what they believe is the correct decision, the correct judgment. I hope they will accept my argument. Yan po mga tambay. Tama po yun eh. Dapat po talaga gawin lahat. Lahat po ng po pwedeng gawin pamamaraan ay talagang gawin na po. Dahil una-una po, nasa ibang bansa po kasi itong ginagawa pong kaso na ito. Itong International Criminal Court. Wala po sa bansa natin ito. Saka alam naman po natin na talagang ang nangyari po ay kidnapping. Dahil mismo po sa Senado ay lumabas na po ang kanilang investigasyon. Kidnapping po ang ginawa po sa dating Pangulong Duterte. Yan po ang nilabas na report mga tambay sa Senado, yung kanilang hearing dyan. Pinagplanuhan daw po, planado. Pinagplanuhan nila ang ginawa po nila sa dating Pangulong Duterte. Kidnapping po ang sinasabi pong issue dyan mga tambay. Nagsabwatan po at planado. Kaya pwede pong gawin, pwede rin po idagdag po yan ni Attorney Kaufman yung Senate report, yung report po na ginawa investigasyon dyan na talagang wala nang jurisdiction sa ating bansa dahil matagal na po nung tayo po kumalas na dyan. At hindi lang naman po ang bansa natin ang kumalas dyan. Pati po ang malalaking bansa ay kumalas din po dyan. Lalo-lalo po ang Amerika. Dahil hindi po nagugustuhan ng Amerika ang ICC. Di po ba? Nagsalita pa nga po ang presidente dyan ng Amerika na si Donald Trump. Kaya nga po binigyan daw po nila yan ng sanction ang ICC dahil nagagamit daw po di umano yan sa politika ang ICC. At yan din po ang nakikita po natin at nakikita po ng ating mga kababayan, lalong-lalo po ang ating mga marurunong at magagaling sa batas. Ay talagang sinabi po talaga nila ang nangyaring totoo ay talagang napakarami daw pong paglabag sa ating judicial at sa proseso ng ating batas. Ang ginawa po nilang kidnapping sa dating Pangulong Duterte. Kaya nga po, ano po ang sabi ng Senado dyan mga tambay? Di ba? Mag-file, inuutusan na po nila, magsampa na ng kaso dyan at imbestigahan na rin po yan ng ombudsman. Pagkatapos na imbestigahan ng ombudsman yan, magkakaalaman na po yan. Kung ano po, ididiretso na po ba yan? Nakakasuhan na po lahat yan mga katambay. Kung kakatigan po ng ombudsman ang ginawang investigasyon ng Senado. Napakarami po kasi ebidensya na lumabas dyan. Nahandyan pa yung mga hihilahin kita. Hihilahin kita. Di ba? Ako ang batas. Ako ang masusunod. Di ba? Pati nga ang Vice President, hindi nga nakapasok diyan sa Villamor Air Base. Bawal. Kasi ayaw papasukin ng isang general
sa pangalang General Torre. Di ba? Kaya po mga tambay, dapat po, sana po, lahat po ay gawan po talaga ng agreement. Lahat po sana ay, isampa ng isampa, yung talagang lahat ay gawin ng gawin para po yung lahat po ay gawing challenge. I-challenge ang ICC dahil po talagang ang ginawa po nila ay talagang mismo ang ICC nagsasabi po ang mga maalam at matatalino nating kababayan, lalo po ang nasa Korte Suprema, yung mga Associate Justice at yung mga retired Chief Justice ay nagsalita rin po na talagang ICC ay hindi po nila sinunod ang kanilang Rome of Statute. Meron po silang pangunahing batas na sinusunod, mga kababayan. Di po ba? Papasok lang po ang ICC kung hindi na po nagpapanksyon ang batas ng isang bansa. Hindi nila kayang litisin ang isang akusado. Wala silang kakayahan para ito'y litisin. Para sila makapasok. Pero sa ating bansa, ano ang masasabi mong walang kakayahan para litisin ang dating Pangulong Duterte? Wala naman sinasampang kaso sa ating bansa. Itong mga nagsampa ng kaso sa ICC. Nakita niyo po yung pagiging biases. Nagsampa ka sa ICC ng kaso, pero sa bansa na merong judicial, meron tayong mahukuman korte, nagpapanksyon ang ating Korte Suprema, pero wala silang isinampang kaso. Mga kababayan, ganyan po katindi. At ang isa pa, yung talagang nakita po at pinaglalaban po talaga dyan, lalo-lalo po ni Attorney Kaufman, talagang wala na pong jurisdiction. Wala na pong jurisdiction talaga sa ating bansa ang ICC. Mga kababayan, di po ba? At yung sinasabi nila na meron daw pong karapatan ng ICC, may proseso ang batas. Yan ang sinasabi ng mga eksperto. Kung meron mang karapatan ng ICC sa atin, yan din ang sinasabi ng pamahalaan natin na may karapatan ng ICC dahil Interpol daw po ang nag-request. Interpol. Pero susunod ka pa rin sa proseso ng batas dahil may batas ang ating bansa. Hindi po batas ng mga politiko na mumulitika. Yung mga nagplano, demolition job, hindi po yun ang masusunod. Ang masusunod dapat ay saligang batas ng ating bansa. Kaya nga po dyan po nasira. Dyan po lalong kinamuhian. Kinamuhian po ng majority ng taong bayan ang Pangulong Marcos sa ginawa niyang desisyon pagpapatapon sa isang napakagaling na presidenteng nagdaan sa ating bansa. Ikumpara mo sa kanya. Wala pa siyang napapatunayan. May issue pa siya ng pulburon. Di po ba? Nakita niyo po, bigla sad-sad ang kanyang approval at trust rating. Sad-sad. Pinababango lang nila ngayon. Dinadala lang nila sa napakarami po na survey. Isang damukal na survey na naman ang lumalabas ngayon para sabihin na ang tiwala ng Pilipino ay nasa kanila. Pero nasa puso na po ng Pilipino at isip yung ginawang pagtitrador, paghuhudas, pagtataksil sa ating bayan, paghuhudas sa dating Pangulong Duterte para ipatapon na parang hayop na hindi man nakakuha ng due process sa ating bansa. Ibang klase. Presidente, naglingkod, nilabanan ng mga terorista, nilabanan ng mga drug lord, nilabanan ng mga oligarko na nananamantala sa ating bayan, hindi nagbabayad ng mga buwis na tama. Siya lumaban para sa lahat. Diba? Maiayos ang bansa. Laganap na krimen, addictus, drug lord, mga narco-politics, nilabanan niya. Pero may pumasok lang na isang presidente. Nagkabuang-buang na, mga tambay. Nagkandaleche-leche na po ang ating bansa. Hinangaan ng ating bansa sa napagaling na leader na si dating Pangulong Duterte. Ngayon, hinahangaan pa ba ang ating bansa ngayon? Nakalat sa buong mundo na merong presidente ang Pilipinas daw po, di umano na gumagamit ng pulburon. At isang damukal na issue ng korupsyon, pamumulitika. Nakakalungkot lang po. Tama po yun mga tambay. Yung narinig natin sa balita
At sa narinig po natin kay Atty. Kaufman, wala po sa kanila ang desisyon. Nasa ICC pa rin. Lahat po sila magdidesisyon. Kung ang ICC po ay totoo ang sinasabi ng Amerika na nagagamit sa politika ang ICC, yan po ang yan po ang pinakamalungkot na mangyayari po sa pamilya Duterte at kay dating Pangulong Duterte. Kahit po sabihin po natin na puro tama po, wala po silang panalo, napakarami po nilang nilabag na proseso ng batas, sarado na po ang kanilang mga mata. Sarado na po ang kanilang tenga. Wala na po silang paikinggan at wala na po silang titingnan kung totoo man po di umano na sila po ay nababayaran ang ICC. Kung totoo man, magiging bulag na po yan. Bulag sa katotohanan. Pipi, bingi. Wala na pong makikita yan. Hindi na po magsasalita para sa tama. Dahil bayad nga po kung totoo man. Kaya yan po ang pinakamasakit na nangyari sa isang lingkod bayan na minahal at pinagkatiwalaan ng majority ng mga Pilipino. Ang hindi lang po nakakagusto diyan, mga kriminal, makakaliwa, mga drug lord, mga adik, mga oligarkong kawatan, mga narco-politics, mga politiko na mga magnanakaw at mga sakim sa kapangyarihan. Yan, hindi magugustuhan ang pagiging makabayan, makabansa ng isang dating Pangulong Duterte. Mga kabayan, pinagkaisahan po. Kaya po kidnapping Sana po, hipuin po ng may kapal ang mga judge o mga tatayong huwes diyan sa ICC sa paglilitis ng dating Pangulong Duterte. Huwag pa rin po tayong mawalan ng pag-asa. Kahit po napupolitika at sobrang pamumulitika at demolition job sa dating Pangulong Duterte, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Isama po natin sa napakaraming dasal at panalangin, mga tambay. Hindi naman po natutulog yung nasa itaas, mga kabayan. Hindi po natutulog. Kaya po, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. At gagawin naman po lahat ng pamilya Duterte, lalo-lalo po ng team ng kanya pong mga abogado, legal counsel na si Atty. Kaufman. Si Atty. Kaufman, sa pangunguna po niya, ay gagawa po at gagawin po nila lahat ang kanilang makakaya para po dito po sa ginawa po nilang sobra. Grabe, nagamit. Pati po ang makakaliwang grupo ay gamit na gamit po yata nila ngayon. Ibang klase. Halos ang nagpapagalaw po at nagpapakilos ngayon. Nagmamando sa kaso. Mga nagsampa ng kaso ay puro po nasa mga makakaliwang grupo yata. Mga kabayan. At alam din po natin, mga tambay, ang Netherlands, di ba? Ang Netherlands, ayan, sa Netherlands po, dyan din po nagtago. At dyan po siya nakakuha ng asylum. Ang dati pong leader ng rebelde na CPP and PNDF na si Joma Sison. Dyan po. At dyan din po yata namatayan sa Netherlands. Kaya wag naman po sana na itong Netherlands ay masasabi natin na wag naman sana na sila po ay ang gobyerno nila ay CPP, NDF kaya, grupo ng mga makakaliwa. Wag naman po sana. Sana, wag naman po. At sana po ang katotohanan po ang lumabas. Katotohanan. Wag po sanang manaig ang masasama. Lalong-lalo po ang grupo ng makakaliwa. Mga kabayan, tanggap na tanggap po natin yan. Tanggap po natin sa sarili natin na sila po ay masasama. Wala po silang ginawang tama sa ating bansa. Puro po kasamaan ang mga pinagagawa nila. Lalong-lalo po ang ating mga anak na nare-recruit nila. Kawawang-kawawa. Kaya nga po kung ibabalik tanaw mo lang po mga tambay, yung sinasabi ng mga pulis na talagang walang ginawang mali ang dating Pangulong Duterte. Pati po ang sinasabing mga biktima na sinasabing wala raw pong walang nakuhang due process at sinasabi ng human rights na hindi kinasuhan, kinakasuhan nga po ng mga panahon na yun Pagka mga pulis po ay mapagsamantala, di po ba? Meron po nga binanggit dyan yung si dating pulis po, si Busita,
Yung si Busita po, meron po siyang binanggit yan eh. Tingnan nga po natin. Ito mo sinasabi ni Busita. Hanapin ko nga po, mga tambay. Meron po siyang pakinggan lang po natin. Tingnan po, pakinggan po natin. Namatay po, lagyan ko lang po na speaker. Pakinggan lang po natin si Busita, yung kanya pong boses. Patayin. Tama naman. No. Ulitin natin. Ulo na kahit hindi lumaban, patayin. Bigyan po kayo ng simple example. Kian de los Santos sa Caloocan. Buhay, pinatay, ang pulis. Kinasuhan, na-dismiss, nakulong. Si President Duterte hindi nakaalam. Jimboy ng Nabotas, pinatay ng mga pulis. Kinasuhan, na-dismiss, nakulong ang mga pulis. Ibig sabihin, ako bilang pulis, katulad ng nabanggit ko po, hindi ako malapit sa Duterte. Walang ganong utos. So, anong dapat? Hindi dapat natin i-invite ang ICC. Kumbaga, yung problema natin, kaya pa eh. Dapat, panagutin ang pulis kung nagkasala sila. Congressman Busita's answer on whether former President Duterte should appear before the ICC regarding the Tokang. No, sir, Alvin. Why? Pag ako, hingi ako ng konting extension. Ang sabi ng Pangulo, pag lumaban, patayin. Tama naman. Now, inutos pa ng Pangulo na kahit hindi lumaban, patayin. Bigyan po kayo ng simple example. Kian de los Santos sa Caloocan. Buhay, pinatay, ang pulis. Kinasuhan, na-dismiss, nakulong. Si President Duterte hindi nakaalam. Jimboy ng Nabotas, pinatay ng mga pulis. Kinasuhan, na-dismiss, nakulong ang mga pulis. Ibig sabihin, ako bilang pulis, katulad ng nabanggit ko po, hindi ako malapit sa Duterte. Walang ganong utos. So, anong dapat? Hindi dapat natin i-invite ang ICC. Kumbaga, yung problema natin, kaya pa eh. Dapat, panagutin ang pulis kung nagkasala sila. Congressman Busita's answer on whether former President Duterte... Yan po mga tambay, di mo ba? Mismo si Congressman Busitas na naglingkod po sa ating kapulisan nung panahon po ng kampanya laban po sa droga, di po ba? Talagang pinatunayan po ni Congressman Busitas na talagang ang Pangulong Duterte hindi niya po kinakampihan ng masama. Pagka masama ang ginawa ng kapulisan, nakukulong po. Pagka po lumalabag na sila doon sa kanilang tungkulin, di po ba? Hindi po siya yung tipong kukonsintihin ka sa mali. Saka hindi po niya inutos na pumatay. Ang sinasabi niya, pag nilabanan kayo. Kasi manganganib ang buhay niyo, di ba? Kaya po yung sinasabi po ng mga makakaliwang grupo, yung sinasabi nila, mga kabayan, napakarami pong sablay yun, mga kabayan. Marami sablay. At yung sinasabi po lang, more than 30,000, kalukuhan po yun. Gawa-gawa na lang po ng media rin yun. Pinalaki po nila yan. Kaya po yung ginagawa po dito, nasingit lang po natin. Kaya po tamang-tama po mga tambay. Kaya kailangan po, yung lahat po ng dapat na gawin, lahat po na po pwede pong i-question o questionin ng ICC sa legal na pamamaraan ay gawin na po gawin na po ng kampo po ng dating Pangulong Duterte, lalo po sa pangunguna po ni Atty. Kapman, mga tambay. Gawin na po nila. At talaga pong mabigat po ang labanan. Ang labanan po kasi ngayon ay yung sinasabi nga po, napakabigat mong kalaban, lalo kung totoo ang sinasabi ng bansang Amerika na ICC nagagamit sa politika. Yan po ang number 1 kalaban po ng dating Pangulong Duterte na yung lumiliti sa kanya, yung nag-aakusa sa kanya na ICC ay nagagamit po sa politika daw, mga tambay, di umano. At baka may posibilidad pa raw po di umano na may money involved na binigay ang ating bansa. Dahil mismo raw, di umano ang ating bansa pa ang humuli at tayo pa ang naghatid. Lahat ng gastos ay kay Juan de la Cruz. Lahat po ng gastos sa atin. Kaya po, sinasabi nga po na hindi malayo nga na talagang nagpapagamit sa politika ang ICC. Mga kababayan, di umano. Kaya po, isama po natin sa mga dalangin, mga tambay. Wala talagang
Minalas po tayo na sinasabi nga ng Vice President, nabudol Pati naman siya nabudol talagang yung pagtanaw ng utang na loob ng pamilyang ito. Ganun po sila tumanaw ng utang na loob. Sa dami po ng ginawa na mabubuti, suporta ng Vice President sa kanila at ng dating Pangulong Duterte pagpapalibing sa kanilang ama. Pero ito pa po ang napala ng isang dating Pangulong Duterte at isang Vice President na pabagsakin po silang lahat, na mawala na po. Baka mawala na sa ating bansa dahil pinagpaplanuhan din po nila yan ang Vice President, na umuugong-ugong po ang sinasabi na yan po ay nasa listahan na rin ng ICC, na yan po ay dadamputin daw po, mga kabayan. Huwag naman sana. Napakatindi po ng grabe po ang talagang pagiging sakim at ganid nila sa kapangyarihan yata, mga kabayan. Sana katigan naman sana ng ICC, lalong-lalo po yung ginawang investigasyon sa Senado. Sana naman po ay katigan, mga kabayan. Ngayon po, ang tangi po natin maitutulong ngayon dahil tayo po ay nasa Pilipinas, wala naman tayong magagawa sa ICC dahil nga po sila na po ang masusunod doon. Tayo po, ang tanging magagawa lang po natin dahil tayo po ay nasa Pilipinas ay yung dalangin po, dalangin at dasal. Wala na po kasing jurisdiction ng ating bansa ron. At yun din po yung pinaglalaban po ni Atty. Kapman, na wala rin pong jurisdiction sa atin ng ICC pero nakuha po at hinatid. Kasi magkakaroon din kasi ng question dyan Yun ang komento ko lang po. Kasi ano sasabihin ng ICC? Dinala sa amin yan Dinala ng Pangulo nyo, pinahatid ng inyong Pangulo. Pinahatid yan ng inyong gobyerno. Kayo ang nagdala sa amin yan dito sa The Hague, sa ICC. Di ba? Hindi naman ICC ang pumunta ron. May sariling eroplanong ICC. Hindi naman ganun Eroplano po na mismo sa Pilipinas ang eroplano ang sinakyan. Di po ba? Kaya nga po pwedeng mga tuwiran din ng ICC dyan hindi naman namin yan sinundo. Walang sumundo dyan ang miyembro ng ICC. Ang bansa nyo, ang bansang Pilipinas, ang naghatid mismo sa amin ng dating Pangulong Duterte. Kaya nga po ganyan katindi ang pagiging Judas Judas, mga tambay, traidor, mga tambay. Ang nangyari po, grabe po, napakahirap po ng dinanas na isang Pangulong, dating Pangulong Duterte sa kamay po ng Pangulong Marcos at sa kamay ng tinatawag na tambaluslos. Ibang klase po. Nakakalungkot. Pero yan na lang po ang tanging magagawa natin, mga kabayan, yung dasal at siyempre po dito po sa darating na halalan, dito po natin yung ipakita ang ating galit, pagkadismaya, yung ginawa po ng mga Judas traidor sa ating bansa. Ito po, gawin na po natin ito. Malapit na po ang halalan. 2 linggo na lang po o wala nang 2 linggo, mga kabayan. Halalan na. Solid po tayo. Ipakita po natin ang ating pagkadismaya at galit sa ginawa po nila sa dating Pangulong Duterte na pagtataksil at paghuhudas. Solid vote po tayo. Black voting po tayo, mga tambay. Lalo-lalo po sa Kongreso at Senado. Kailangan po natin ng black voting para po mabaliktad po ang sitwasyon na sila naman po ang imbestigahan. Sila naman po. Kailangan po imbestigahan yan. Ang tambaluslos at ang dating Pangulong Duterte. Sila naman po ang dapat maimbestigahan, mga katambay. Napakarami po nilang pasan-pasan na issue. Ang ating budget, sa Kamara at Senado, at syempre po, ang mga hinahawakan po, mga proyekto ng ng Pangulong Marcos, mga tambay. Napakarami pong issue. Ginto, flood control, Maharlika Investment Fund, PhilHealth, GSIS, SSS, PDIC, may Lotto issue pa. Di ba? Ano pa? Yung pinirmahan niyang GAA ng 2025 national budget, pinirmahan niya yan. Napakarami po. Sana po, manalo po at makalusot po lahat ng ating PDP laban ang Duterte 10, mga tambay, black voting, para po lahat yan ay maimbestigahan. At makaganti naman po tayo. Makaganti naman po tayo sa ginawa nila sa dating Pangulong Duterte, mga kabayan. Grabe po sila. Masyado po silang mga traidor.
Ibang klase po. Maraming salamat po mga tambay. Maraming salamat po sa ating po mga subscribers. Thank you po sa inyo mga subscribers at salamat po sa tiwala. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo. Ingat. Maraming salamat po sa ating mga subscribers. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisug, California, USA, si Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Phil Am. Maraming salamat po sa mga biyaya. Siyempre po, shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng bansa. Ingat po. Doble ingat po tayo. Solid vote po mga kababayan. Solid. Black voting po tayo. PDP laban. At ganun din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng mundo. Mga OFW, mabuhay po kayo. Mga kababayan nating OFW, mga bagong bayani po natin. Solid vote din po tayo. PDP laban. At syempre po, black voting mga kababayan. At thank you rin po mga kababayan sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. Mabuhay po kayo. Mabuhay po tayong lahat. At syempre po yung ating pong dalangin at dasal sa pag-iingat po sa ating dating Pangulong Duterte, yung kalakasan, buhay at lakas, makabalik pa sa ating bansa. At ganun din po sa ating Vice President na maingatan po sana sa mga masasama, sa mga nagbabalak ng masama sa Vice President, ay maingatan po sana siya. Isama po natin sa dasal mga kababayan na hindi po sila magtagumpay sa mga masasama nilang plano, balak sa ating Vice President mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan. Sa muli, paalam po muna. Ingat po tayo. Black voting po tayo. PDP laban, black voting. Maraming salamat po. Bye-bye.